at maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. Unang tanong po mula kay Christian Yusores, DZMM. Magandang umaga po, Yusek. Manghingi lang po ng update sa lagay po ng kalusugan ng Pangulo. Tuloy-tuloy po bang bumubuti yung kanyang kondisyon or kalusugan at may mga dagdag po bang payo yung kanyang mga doktor? Sa ngayon po ay masasabi natin maganda po ang kalagayan ng ating Pangulo dahil siya po ay kasalukuyang nasa meeting. At yun po, at marami po silang pinag-uusapan patungkol po doon at kung ano man mapag-uusapan, may aari kong maibigay bukas dahil hindi pa po tapos ang meeting. Isang follow-up lang, ma'am. May mga lumabas din po kasing post online at sa social media over the weekend na nagsasabing ooperahan daw po ang Pangulo related doon sa diverticulitis. So, just to set the record straight, ma'am, and to clarify, ooperahan nga po ba or inoperahan ang Pangulo? Wala pong ganung balita na mabibigay po tayo dahil ngayon po ang Pangulo ay nasa meeting. So yan po ay fake news. Susunod na tanong po mula kay Maricel Halili, TV5. Good morning, ma'am. Ma'am, just to follow up, do we expect the president to show himself in public now that he's okay? Kasi may mga na-cancel siya na event last week. So do we expect na meron uli siyang public event at least this week? Yung pagmi-meeting po ngayon, pagpupulong, malamang po ay ma-post ito para po mapakita natin na ang Pangulo po ay nasa maayos na kondisyon. Okay. Ma'am, on other issues, yung si Vitali, the Russian vlogger, mentioned na he had his cell phone all throughout his stay at the detention cell, and he also mentioned na money talks in the Philippines. How concerning is this issue on alleged corruption? Nakausap po mismo natin ang pamunuan po ng Bureau of Immigration at sinabi po nila na ang pagbibigay po at pag-aalaw ng paggamit ng cellphone ay para makausap lamang ang kanilang pamilya. At hindi po allowed na sila ay gumawa ng anumang video. At ang paggawa po ng video ng nasabing Russian vlogger ay hindi po naaayon sa rules at ito po ay hindi at walang authority o hindi otorisado ng nasabing facility. But bagamat po nangyari po ito, sa ngayon po dahil inutos din po ng Pangulo na magkaroon ng malalimang pag-iimbestiga dito, 3 po ang tinanggap na po ang courtesy resignation. 1 warden at 2 deputies. At sa ngayon po ay pinag-iinting pa rin po ang pag-iimbestiga patungkol po dito ng Bureau of Immigration. Alam naman po ng bawat ahensya, ng lahat ng heads ng ahensya, alam din po ng bawat kawani ng gobyerno na nais ng Pangulo na malinis ang gobyerno ito mula sa korupsyon. So dapat lamang sila ay naaayon sa kagustuhan ng Pangulo. Dahil kung hindi po sila aayon sa kagustuhan ng Pangulo na maging malinis ang gobyerno mula sa korupsyon, maaari sila matanggal sa pwesto. Kung mahal nila ang kanilang trabaho at mahal nila ang bayan, sundin lamang po nila ang utos ng Pangulo. Pero ngayon po na nasa abroad na si Vitali, meron pa ba tayong habol sa kanya? Sa ngayon ay wala po tayong masasabi, kundi ituwid lamang ang mga nasabi po niyang aligasyon. At kung meron pa po siya masasabi, kung ano man po ang kanyang mga revelasyon, magsisilbi din po itong guide para mas maging maganda ang pag-iimbestiga dahil kung may malawakang pangkorupsyon sa nasabing ahensya, dapat lamang pong tanggalin kung sino man ang lumalabag sa batas. Salamat, Yusef. Next question po mula kay Tina Maralit, Manila Times. Hi, ma'am. Good morning po. The non-profit organization Sealight over the weekend claimed that the Chinese embassy is allegedly controlling Chinese language media or newspapers in the country to push China's propaganda. What is the government, particularly the PCO, doing or planning to do to counter this as the main communications arm of the administration? Matagal na po nababalita na may ibang bansa na nakikialam sa ating politika. Pero ayon na rin po sa PCO, iginagalang po natin ang freedom of expression, ang freedom of speech. Ngunit kinukondena natin ang anumang disinformation o fake news. Sa ngayon po, nakikipag-ugnayan din po ang PCO sa DICT at CIC upang malaman po natin kung may mga authentic behavior at hindi sumusunod sa mga panuntunan. Muli, ang nais po natin ay transparency, masabi ang katotohanan at ito din po ang ating magiging bilin sa ating mga kababayan, maging mapanuri. Magkaisa po tayo. Ang dapat po nating ipaglaban at ingatan at proteksyonan ay ang interes ng ating bansa at hindi interes ng ibang bansa. Salamat po. Next question po, Let Narciso, DZRH. Good morning, Yusek. Ma'am, ipinatawag po ng Foreign Ministry ng China si
Philippine Ambassador to China, Jaime Flor Cruz, dahil inaalmahan nila yung umano'y smear campaign na ginagawa laban sa China ni Commodore J. Tariela. Ano po ang reaksyon ng palasyo dito? Tama po, napatawag po si Ambassador Flor Cruz at doon sa meeting po na yun ay pinagtibay pa rin kung ang ating paninindigan para sa maritime issues at para proteksyonan din po ang ating soberanya. Sige po, go ahead. Bago po yan, sinita na rin ng Chinese Embassy si Commodore Tariela dahil sa kanyang mga social media post. Ang DFA at ilang mambabatas nagpahayag ng suporta dun sa ating mga opisyal at mga institusyon ng gobyerno na dumidepensa sa ating soberanya. Ang presidente po ba may kahalintulad na pahayag? Unang-una po, ang Pangulo po, siya po ang nagsabi na hindi po niya isa-surrender even an inch of our territory. So, ano man po ang ginagawa ng ating mga ahensya upang ipaglaban ang interes ng ating bansa, yan po ang nais ng Pangulo at yan din po ang utos ng Pangulo. But mananatili pa rin po na diplomasya ang kailangan para kung mayroon mang issues sa ibang bansa, maayos po. In a way na dapat may kasamang diplomasya. Next question po, Ivy Reyes, Bilyonaryo. Ma'am, good morning po. Can we get Malacanang's reaction to the third impeachment complaint against PBBM being based on Kong Toby Chanco's statement that PBBM castigated Kong Martin and Zaldico back in November 2024 for taking public fund, thereby serving as proof that the president knew what was happening? Ang exact words po ni Kong Toby ay, Martin, kayo ni Zaldi, ilang bahay pa ba ang gusto nyo sa Forbes Park? Gaano karaming helicopter at eroplano ang kailangan nyo? At gaano karaming caviar ang kaya nyong kainin? Your comment po. Wala pong naibibigay sa ating anumang mensahe ang Pangulo patungkol sa sinasabing pag-uusap nila ni Congressman Toby Tiangco. Pero noon pa man, alam na natin na ang Pangulo ay tutol sa korupsyon. Kaya nga po nagsimula ang pag-iimbestiga dahil naramdaman niya at nakikita niya kung paano ba inabuso ang pondo ng bayan. Ma'am, you're categorically denying that this conversation ever happened po. Wala po kasi binabanggit sa atin ng Pangulo patungkol po dyan. Thank you. Next question po, Christian Bascones, PTV4. Yusek, good morning. Sa kabila po ng paghihimok ng presidente sa BARM na magkaroon ng pagkakaisa, bago pa man ang halalan, nangyari pa rin ang pag-aambush sa alkalde ng Sharipagwak. Luckily, nakaligtas po siya. Now, what steps is the national government taking to ensure the safety of all local officials and to address political violence in Mindanao, especially po sa BARM? At ano po ang mensahe ng palasyo pagkatapos po ng pangyayaring ito? Una-una po, kinukundena po ng Pangulo ang nangyaring yan. At dahil sa kanya pong pag-uutos at direktiba, agad-agad din pong kumilos ang DILG, pati po ang PNP. At pinupuri nga po ng DILG Secretary, John Rica Rimulya, ang mabilisang pagresponde ng Police Regional Office, Bangsamoro Autonomous Region sa nasabing insidente. Mananatili po na palaluwigin ng DILG at ng pamahalang ito ang peace and order. So doon sa mga ating mga kababayan dyan, kung meron po kayong nakikitang kakaibang aksyon, kahina-hinala, ipagbigay alam lamang po kaagad sa mga otoridad para po mas mabigyan pa po kayo ng karampatang proteksyon. Next question po. With the reports of spread of Nipah virus in Thailand, is this a concern for the Philippines considering na nagkaroon po na nito noong 2014 sa Mindanao? What measures is the government taking to prevent the entry or spread of such virus po? Ibibigay ko muna po ang tanong na yan para mas detalye sa DOH po. Lastly po, following the ferry sinking in Basilan na may mga naitalang casualties, what assurances can the government provide regarding the safety of all RoRo vessels nationwide and what measures are being implemented to prevent yung mga kaparehong insidente po? Opo, nakausap po natin mismo ang Philippine Coast Guard at sila po ay nananatili po na malaman kung ang mga sasakyan, yung vessel, ay may mas maraming pasahero na sinasakay at kung sila ba ay lumalabag sa alintuntunin ng batas para sa proteksyon ng ating mga mananakay at mga pasahero. At sa ngayon po ay kung ano man po ang nangyari dito sa ferry accident, ang DSWD po ay inutusan na po ng Pangulo para po mabigyan ng karampatang tulong ang ating mga kababayan na naapektuhan po nito at nabiktima po sa nasabing incident. Thank you, Yusek. Question po from Ivan Marina, GMA7. Mabalikan ko lang yung kalusugan ng Pangulo. Masasabi ho ba natin na back to normal na ang kanyang schedule? He's back in form. Sa ngayon po, yan po ang schedule niya at siya naman po ay naka-attend. So masasabi po natin na back to normal po. So wala na po siyang iniinda. Hindi ko po masasabi, personal niya po nararamdaman kung sumasakit ang kanyang tiyan. But sa ngayon po ay wala po siya iniinda. Okay. Doon naman po sa ang posisyon ng pamahalaan tungkol po sa messaging ng bagong
Chinese spokesperson, napapansin po natin medyo mas antagonistic. Pwede po ba nating sabihin that the President supports our officials all the way sa gitna po ng mga ataking ito sa ating mga opisyal? Kapag po ang mga ahensya ng gobyerno, ang mga heads po ng ahensya ay tama at naaayon sa batas ng ginagawa at naaayon sa ating advokasya na ipaglaban ang karapatan at interes ng bansa, yan po ay sinusuportahan ng Pangulo. So in this particular case, the President stands by the statements of our officials. Yes. Thank you. Okay po, last question from Kat Domingo, ABS-CBN. Ma'am, balikan ko lang po yung issue ng Russian vlogger. It puts the Philippines in a bad light na isang foreigner allegedly yung mag-expose ng corruption allegations within our own premises. Is the government conducting parallel investigations with regard dun sa airing officials and yung alleged corruption schemes inside the Bureau of Immigration Detention Areas? Even before naman po yung Russian vlogger na yan, wala naman pong ginawa yan kundi manira dito sa ating bansa. Kaya nga po siya napakulong. So ano pa po bang aasahan natin sa katulad niya na ang gusto lamang po ay gumawa ng kwento at for the views. But still, kung ano man po ang nasabi dyan at maibubunyag po niya, dapat lamang po din nating malaman para magkaroon ng tamang pag-iimbestiga. Katulad ng ating sinabi, patuloy yung pag-iimbestiga ng Bureau of Immigration at tatlo nga po muli. Kung nauna po nagtanggal na sila ng 3, ngayon po 3 pa rin po nawala, natanggal at tinanggap po ang courtesy resignation nila. So makakaasa po tayo, yes, Ma'am, bali so 6 na 6 po, Okay. Ma'am, sorry, just to enumerate, warden, tapos 2 deputies. tapos yung 3 po. Mga employees din po. Nauna po yun, yung binanggit ko po sa inyo dati. Apo. Ma'am, is the palace satisfied with their resignation or them stepping down from their posts, or do you see a need to file actual cases against them should there be sufficient evidence after investigations? Yes. Kung nakikita po sa ebidensya mga pang-aabuso at kung may issue ng korupsyon, dapat lamang pong imbestigahan. Katulad ng aking sinabi kanina, kung gusto nila na manatili sa kanilang posisyon at pwesto at manatiling miyembro ng gobyerno at empleyado ng gobyerno, dapat sumunod sila sa kautusan ng Pangulo. Huwag sumangkot sa issue ng korupsyon. Last from me, ma'am, does the palace see a need to reshuffle key officials within the Bureau of Immigration? Again. Does the palace see a need for a reshuffle inside the Bureau of Immigration following this controversy? Depende po. Kailangan po maimbestigahan kung sino ba at kanino ba nagmula ang mga ganitong klaseng pang-aabuso. Pinakahuling tanong po mula kay Sam Medinilla. Good morning, ma'am. Itanong lang rin po namin kung ano po yung position ni President Marcos regarding doon sa pending bill sa Congress to postpone again yung BARM elections to September 20. Sa ngayon, Sam, hindi ko pa po na itanong yan. Opo, hindi pa po namin napag-usapan. So, most probably, mamaya, maaari ko itanong at mabigyan kita ng karampatang kasagutan. Thank you po. Yun na po ang huling tanong. Yusek. Liliwanagin lang po natin. Ang warden po ay nagkaroon ng courtesy resignation at tinanggap. Yung 2 deputy, tinanggal po sa pwesto. Balik po sa Yusek. Salamat.